Hello. Ayan, may energy na tayo ngayon magsisisigaw. Ayan, magandang gabi, magandang umaga at magandang tanghali sa inyong lahat. Sa amang panig tayo ng mundo. Ayan, good morning. Ayan, may energy na ang lola nyo. Yan mga nakaraang araw, para tayong mga namatayan. Ha? Hindi pala pwedeng, doon ko lang napagtanto, hindi pala pwedeng ipagsabay ang sama ng loob, ang galit, ang problema sa trabaho. Ayan. Okay na tayo ngayon. Good morning sa inyong lahat. Naku po, mag-iingat tayo dahil may bad news. Si dating Pangulong Duterte na emergency room, sinugod sa hospital. Naku, mag-iingat po tayo mga kababayan. Mag-iingat ka po, Tatay Digong. Ayan, dahil alam mo na, aminin natin, matanda ka na. Tanggalin mo na yung mga galit, hinanakit, hinagpis mo sa puso mo. Ayan, charot lang. Ayan, sa mga nagsusulsul dyan na si Pangulong Duterte ay tatakbo pa sa eleksyon bilang isang senador. Naku po, eto nga nasa loob lang ng bahay, nadudulas. Ano pa kaya kung tumakbo na? Naku po, wag naman, magpahinga na. Maupo na lang sa isang tumba-tumba at humawak ng remote, manood na lang ng TV, ayan, makipag-usap sa mga kaibigan, humawak ng tasa at magkape-kape. Ganyan na lang ang buhay ng mga lolo. Wag nang naisin pang tumakbo ulit sa pagkatakbo pa bilang isang senador dahil ang politika, mapapagod ka lang, baka dyan ka pa matudas. Ay, mahirap naman pag ikaw ay nanalo pa, papasok ka sa Senado, ikaw ay naka-wheelchair, nakatungkod. Nako, mahirap yan. Kaya ayan, pahinga-pahinga. Diyan na lang tayo sa loob ng bahay dahil minsan kahit nasa loob ng bahay tayo, hindi rin safe, ano? Naliligo nga lang, nadudulas pa. Alam mo yun, pag tayo mo, natatapilok. Kaya ayan, mag-iingat po tayo mga kababayan, lalo na si Tatay Digong, dahil may edad na, matanda na talaga. Hay, lain na magpa-labot-labot kay tiguwang nakita Tatay Diggs. Ayan, tama ba yun? Dahil ito nga ay nasa kama lang. Alam mo yung pagtayo sa kwarto sa isang kama, ito daw ay nadulas, sabi ni Senator Bongo. Dahil ito sa kanyang post, nagpapasalamat sa Diyos. At okay naman ang x-ray na Tatay Digong. Aksidenteng nadulas sa kwarto ng kanyang bahay si dating Pangulong Duterte. Kaya naman sinamahan niya ito ni Senator Bongo sa Davao Doctor Hospital nitong Biyernes, November 3 para magpa-check up. Ayan. Ayon kay Senador Bongo, nagpapasalamat siya sa Diyos dahil walang anumang komplikasyon at nasa maayos na lagay na ngayon si Tatay Digong matapos itong ma-x-ray. Ayun. Buti naman sa Diyos. Salamat naman. Sa kabila ng pangyayaring game na game pa rin ang ating dating Pangulo at si Senator na makipagpa-picture sa ilang mga medical frontliners at sa mga staff ng hospital. Buong puso ring nagpapasalamat si Senador Bongo sa lahat ng mga medical frontliners dahil sa kanilang serbisyo at sakripisyo lalo na sa panahong pandemya. Ay, oo naman. Diyos ko, saludo tayo dyan. Bless. Ayan, kaya Tatay Digong, pumirmis ka sa balay. Ayan, wag na naglililikot. Hayaan mo na sila. Teka lang, bakit si Senador Bongo? Asan na si Miss Hanilit, ang iyong partner sa buhay? Anong nangyari? Bakit iba ang kasama niya sa hospital? Ay, di ba nurse yun? Tanong lang naman po. Walang na kayo magagalit. Ayan. Oo nga, no? May mga anak. May mga apo. Asa yung partner mo pero bakit si Senator Bongo? Nagtatanong lang po sa may mga alam dyan. Yan. Paki-comment na lang po kung ano nangyari. Ayan. Pero nagpapasalamat tayo sa Diyos at okay si Tatay Digong. Wala namang naging komplikasyon. Pero alam nyo, sa isang matanda, pag ikaw ay nadudulas, nadadapad, parang dyan na nag-uumpisa yung panghihina ng katawan kasi marami akong alam na ganyan. Nadulas lang. Pero doon na nag-uumpisa ang lahat. Ayan, hinihingal-hingal pa dahil may hika na naman ang lola nyo. Dahil hyper na naman tayo ngayon, maganda ang panahon, mainit, kaya ayan, sana sala sa lamig, sala sa init. Kaya ang hika is waving, ayan.
Nasa maayos ng kondisyon si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos na aksidenteng madulas sa kwarto ng kanyang bahay kahapon. Sa mga larawang ibinahagi ni Senator Bongo, makikita na nagpunta sa ospital ang dating presidente at sumailalim sa x-ray. Nagpasalamat sa Diyos si Senator Go dahil sa maayos na naman anya ang resulta ng x-ray ni Duterte at walang nakitang anumang komplikasyon. Salamat sa Diyos at okay ka na. Ayan, dahil dyan, kalimutan mo na yung confidential funds na yan ni Inday Sara ng iyong anak na Vice President ng Pilipinas. Kalimutan nyo na yan. Mag-move on na. Sabihin mo, magtrabaho ng maayos. Sa susunod, pag may budget, i-explain kung saan napupunta ang pera at wag namang gastos ng gastos. Dahil 11 days mo lang ginastos yung pera ka mo, dapat may tamang explanation dyan. Dapat hindi tayo tatahitahimik lang, hindi natin alam kung saan napunta talaga yung pera, kung saan natin nagastos yun. Ayan, mag-move on ka na po. Huwag ka nang magalit. Hayaan mo na yun. Confidential funds na yan. Yan lang nakakagulo sa Pilipinas. Yung iba, galit na galit. Yung iba, dahil sa sobrang galit, sila pa ang nakakasira, sila pa ang nakakagulo. Kay Inday Sara na hindi naman nagsasalita ang ating Vice President. Ayan. At sila pa ang nakalugmok dahil bumagsak ang kanyang trust rating dahil dyan sa mga nakikisaw-saw dahil yung tao hindi nga nagsasalita. Iba ang kanyang tagapagtanggol. Ayan, bumagsak tuloy. Kaya move on na po tayo. Trabaho na lang. Ipakita natin sa taong bayan na tayo nagtatrabaho, kumikilos. Ayan. Magdadalawang taon, tama ba? Magdadalawang taon pa lang na sila ay nanalo ng ating presidente at ang ating vice president bilang isang Vice President ka at Presidente ng Pilipinas, ito pa rin na lahat ng pangako ng eleksyon. Ayan. At dahil kabago-bago pa nga lang, ang dami ng mga controversial itong ating Vice President. Ayan. Trabaho-trabaho na lang po ng maayos, ipakita sa taong bayan ang lahat ng pinangako. Ito pa rin, tumulong. Ayan. At huwag nang mag-aaklas kung ano may mga pinaplano nyo para sa ating Presidente. Ako, huwag na tayo mag-aklas ng kung ano-ano man. Ayan, dahil dyan, magpapaalam na po ako sa inyong lahat dahil may hingal-hingal na naman, hyper na naman ako. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Ingat po tayo mga kababayan. God bless po sa inyong lahat.